Mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome sa online class at home sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5, Gawaing Pang-Agrikultura, Unang Markahan, ika-3 araw sa ika-5 linggo, Module 15 na may paksang mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa pag-aalaga ng hayop. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasusunod ang mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa pag-aalaga ng mga hayop. Bago natin tuklasin ang paksa sa araw na ito, ay sagutin muna natin ang mga sumusunod na tanong. Lagyan ng letrang T ang bawat patlang kung tama ang isinasaad at M kung mali ang ipinapahiwatig sa pangungusap. Narito ang mga sagot. Una, gumamit ng mga kasangkapan na nasa maayos na kondisyon. Ang tamang sagot ay letrang T. Maglagay ng takip sa bibig at ilong kung gumamit ng mga pamatay peste sa alagang hayop. Mahusay. Letrang T. Gumamit ng damit pantrabaho at bihisan pagkatapos gumawa. Magaling. Ito ay letrang T. Kumain ng hindi naguhugas ng kamay. Ang sagot ay letrang M. Hayaang nakakalat ang mga kagamitan sa isang lugar. Ang sagot ay letrang M. Balikan muna natin ang ating nagdaang paksa sa pamamagitan ng pagsagot ng mga sumusunod na tanong. Basahin at unawain ang kaisipang ipinahahayag. Lagyan ng check kung tama ang kaisipan at X naman kung hindi. Ikaw ay may 3 segundo upang gawin ito. Una, bigyan ng sapat na liwanag at bentilasyon ang kulungan ng mga alagang hayop. Ang tamang sagot ay check. Pangalawa, kailangang matibay ang kulungan upang hindi mapasukan ng ibang mga hayop at kainin ang mga ito. Mahusay, ito ay check. Pangatlo, nilalagyan ng buhangin ang kahoy ng pangingitlogan ng pugo upang hindi mabasag ang mga itlog nito. At ang tamang sagot ay check. Ang batang pugo ay hindi binibigyan ng starting mash. Magaling, ito ay X. Ang pagpili ng lugar ay dapat isalang-alang sa pagpapatayo ng kulungan. At ang sagot ay check. Sa puntong ito ay aalamin na natin ang tungkol sa ating paksa ngayong araw na ito. Ngunit, ano nga ba ang paksa natin ngayon? Yan ang aalamin natin. Ang pag-aalaga ng hayop ay nakatutulong sa kabuhayan ng isang mag-anak. Hindi lamang ito isang hanapbuhay, kundi isang libangan na nagbibigay kasiyahan sa tao. Ngunit, sa pag-aalaga ng mga hayop ay may kaukulang pagsunod sa mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa pag-aalaga nito. Makapagdudulot ito ng kaginhawaan at malayo o makaiiwas sa anumang kapahamakan. Narito ang mga tuntuning pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ng hayop. Upang maiwasan na magkasakit ang ating alagang hayop, mahalagang tuyo at malinis ang tirahan ng mga ito. Pangalawa, huwag bibigyan ng sariling medikasyon ang mga alagang hayop na may malubhang kalagayan. Pangatlo,
Isangguni sa veterinaryo ang mga alagang hayop lalo na kung may masamang kalagayan. Pang-apat, ihiwalay kaagad ang mga ito kung ito ay may sakit. Pang-lima, sunugin ang mga hayop na namatay sa sakit upang hindi na kumalat at mahawa pa ng sakit ang ibang hayop. 6. Gumamit ng bota, guantes o plastic na damit sa paglilinis ng kulungan at sa pag-aasikaso ng alagang hayop na may sakit. 7. Maglinis ng katawan at maghugas ng kamay pagkatapos gumawa. 8. Ibaon agad sa lupa ang mga gamot kung hindi na ito maaaring gamitin upang maiwasan ang aksidente. 9. Itoon ang pansin sa ginagawa. Iwasang makikipagbiruan upang maiwasan ang sakuna. 10. Iwasan ang paglikha ng ingay na maaaring makagulat sa mga alagang hayop. 11. Magsuot ng pantakip sa ilong at bibig upang maiwasang malanghap ang di ka nais-nais na amoy. Lubos mo na bang naunawaan ang paksa natin ngayon? Kung ganon, ay susukati natin sa pamamagitan ng pagsagot ng mga sumusunod na tanong. Sa unang gawain, punan ng wastong sagot ang patlang. Piliin sa kahon ang mga salita sa ibaba. Ikaw ay may 3 segundo upang gawin ito. Una, ang pagsunod sa mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan ay makatutulong upang maiwasan ang patlang. Pangalawa, gumamit ng angkop na kasuotan sa paa tulad ng patlang upang maprotektahan ang mga ito. Pangatlo, ang pagsuot ng pantakip sa ilong at bibig ay makatutulong upang maiwasan ang patlang sa mga hindi ka nais-nais na amoy. Apat, maghugas ng patlang pagkatapos gumawa. Panglima, iwasan ang paglikha ng ingay upang maiwasan ang patlang ng mga alagang hayop. Sa pangalawang gawain, lagyan ng hugis puso ang bilang ng pangungusap kung wastong pangangalaga ng hayop ang isinasaad nito, at tala naman kung hindi. Ikaw ay mayroong 25 segundo upang gawin ang mga ito. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang mga tuntuning pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ng hayop? Narito ang mga posibleng sagot. Sa pag-aalaga ng mga hayop, kinakailangang maging maayos at wasto ang mga paraan sa pagsasagawa nito upang maiwasan ang anumang sakuna o sakit. Lalo na sa panahon ngayon, marami ang nagkakasakit dulot ng lumalaganap na virus na nakakaapekto sa buhay ng mga tao. Ano-ano ang mga dapat gawin upang maiwasan na hindi tayo magkakasakit dulot ng virus? Narito ang posibleng sagot. Sa
Sa iyong panapos na pagsusulit, basahin at unawain ang pangungusap sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Bakit kinakailangang panatilihing tuyo at malinis ang kulungan ng mga hayop? A. Upang hindi manghina ang mga hayop. B. Upang maiwasan ang pagsiksik ng mga hayop. C. Upang maiwasan ang pagkamatay ng mga hayop. O D. Upang maiwasan na sila ay madapuan ng mga sakit dulot ng mga parasitiko. Ano ang kahalagahan ng pagsuot ng pantakip sa ilong at bibig sa pag-aalaga ng hayop? A. Upang di makahinga. B. Upang malanghap ang mga di kanais-nais na amoy. C. Upang maiwasan na mahawa sa iba't ibang virus. Or D. Upang hindi malanghap ang mga di kanais-nais na amoy. Kung ang mga alagang hayop ay may sakit, sino ang taong maaaring lapitan upang mabigyan ng lunas ang kanilang sakit? A. Veterinaryo. B. Hardinero. C. Enhinyero. Or D. Barbero. Pang-apat, ano ang dapat gawin pagkatapos mong gampanan ang iyong gawain sa pag-aalaga ng hayop? A. Kumain ka agad. B. Matulog ka agad. C. Magluto ka agad upang may makain. D. Maghugas ng kamay at magpalit ng kasuotan. Panglima, ano ang pangunahing dahilan kung bakit kinakailangang sunugin agad ang namatay na hayop dulot ng sakit? A. Upang maiwasang bumaho ang paligid. B. Upang maiwasang mahawa ang iba pang mga hayop. C. Upang hindi makain ng mga alagang aso. Or D. Upang maiwasang dapuan ng mga langaw. Narito ang susi ng pagwawasto, mula pagsasanay hanggang panapos na pagsusulit. Maraming salamat sa pakikinig at mabuhay tayong lahat!